Kabanata 4051. Bagamat nasa ikatlong antas din siya ng Earth Source Realm, ang lakas ng labanan ng Elder na ito ay hindi kapareho ng level ng ikalimang anak na si Zhao Ganqing. Bagamat ang cultivation ni Jiang Chen ay nasa ikasyam na antas lamang ng Origin Realm, ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban ay sobrang nakakatakot. Ito ay hindi matukoy ng sentido komon. Ang matanda ay lubos na nakakaalam, kanyang sarili ng hindi aktwal na nakikipaglaban sa Dragon Transformation. Nang makita ang hudyat na ipinadala ng mga elder ng Yu Clan, si Jiang Chen ay hindi nagmamadali. Hindi man lang siya natakot dahil mayroon siyang hagdan para umakyat sa langit. Hindi niya intensyon na itago ang kanyang pagkakakilanlan nang dumating siya dito. Ang kanyang layunin ay napakasimple. Ito ay kinakailangan upang bigyan ang Yu Clan ng pag-alis ng sandata, at gawing takot ang lahat sa Yu Clan sa buong araw. Matanda, pumunta ka sa impyerno. Ang Tianlong Sword ay gumalaw sa kamay ni Jiang Chen, at kinuha niya ang espada 22. Pagkatapos ng lahat, ang kalaban. Sobrang bilis. Ang mga matatanda ng Yu Clan ay namutlasa, at kung hindi nila harapin si Jiang Chen ng direkta, hindi nila mauunawaan kung gaano katikot si Jiang Chen. Katulad ngayon, ang pagiging eskrima ni Jiang Chen, sa mga mata ng matatanda ng angkan ng Yu, ay lubos na nakakagulat, at hindi pa siya nakakita ng ganoong katalas na espada sa halos buong buhay niya. Hindi nagpabe ang matanda, at subconsciously itinaas ang kanyang baril upang labanan. Nakakalungkot lang na sa ilalim ng 22 espada, ang mga battle spear sa kamay ng mga matatanda ng Yu Clan ay parang medyo dwarf kung ikukumpara. Keng. Ang espada ay dapat nakatanji tangi. Ang Tianlong Sword ay naglalaman ng dakilang daan ng langit at lupa. Ito ay napakabangis. Dagdag pa rito, ang matanda ay nataranta. Wala siyang lakas ng loob na harapin si Jiang Chen. Sa makatuwid, noong digmaan na hawakan ng baril ang Tianlong Sword ni Jiang Chen, sa isang iglap, lumipad palayo ang baril ng digmaan. Tibak 23. Ang opens iba ni Jiang Chen ay nagpatuloy ng walang tigil. Ang Sword 22 ay sinundan ng Sword 23. Ang sobrang matalas na sword energy ay parang pamatay na enerhiya sa pagitan ng langit at lupa. Naramdaman lamang ng matanda ang isang flash ng malamig na liwanag, at pagkatapos ay walang nangyari. Nanlaki ang mga mata ng elder ng Yu Clan, at nagsimulang lumabo ang kanyang mga mata, unti-unting nawawalan ng kulay. Poof! Pagkatapos, biglang bumulwak ang dugo, at ang mga ulo ng matatandang Yu Clan ay bumagsak lahat. Sa dalawang atake lamang ng espada, ang Elder Master ng ikatlong langit ng pinagmulang kaharian ng Yu Clan ay namatay sa ilalim ng espada ni Jiang Chen, nang walang kahit katiting na pagkakataong lumaban. Ito ay kakilakilabot, ito ang tunay na gumagawa ng kasamaan, sinumang gumamit ng nakagigimbal na pamamaraang ito ay mapapahiya. Muli, hindi masaya ang pagiging kaaway ni Jiang Chen. Brush. Matapos patayin ang elder ng Yu Clan, ang katawan ni Jiang Chen ay nawala muli sa isang iglap. Hanggat gusto niyang magtago, kahit dumating si Zhao Lingxiao, mahirap makahanap ng anumang bakas niya. Hindi nagtagal matapos mawala si Jiang Chen, isang malaking bilang ng mga Yu Clan Masters ang sumugod palabas mula sa Tianyu Mountain. Ang mga taong lumabas. Guwapo at guwapo ang lalaking nasa harap niya. Mukha siyang nasa 30 taong gulang. Napakalakas ng kanyang cultivation at umabot na siya sa ikalimang antas ng Earth Origin Realm. Sa tabi niya, may isang binata na medyo may mukha, katulad niya, mayroon din siyang cultivation level ng ika-4 na level ng Earth Origin Realm. Sa ganoong edad at sa ganoong antas ng paglilinang, dapat siyang tunay na pinuno sa Yu Clan. Sa likod nila, may ilang master ng Earth Source Realm, kabilang ang mga masters ng 8th layer ng Earth Source Realm. Third kuya, tingnan mo dali. Ang binata mula sa ika-4 na antas ng Earth Origin Realm ay tumingin sa pinangyarihan ng pagpatay. Lahat ay tumingin sa ibabaw. Pagkatapos makakita ng malinaw, bakas ng galit at solemnidad ang lumitaw sa mukha ng lahat. Ikatlo at pang-4 na anak, mag-ingat kayo. Sabi ng isang elder, mabilis na umikot sa labas ng Tianyu Mountain at wala siyang nakita. Ang dalawang batang master na iyon ng ika-4 at ika-5 langit ng Earth Origin Realm ay ang ikatlo at ika-4 na anak ng Yu Clan.
Si Jiang Chen ay nagtago sa dilim at nakita ang lahat ng ito sa kanyang mga mata, kaya kailangan niyang purihin si Zhao Lingxiao sa pagiging tunay niya. Mabuti, mangganganak, at ang mga anak na isinilang. 5 sa 9 na anak ni Zhao Lingxiao ang nawala, at ang 4 na ito ay naiwan. Napakabuti, hahayaan kong bumaba kayong mga kapatid upang isa-isang magsama-sama. Isang ngiti ang lumabas sa gilid ng bibig ni Jiang Chen. Ang parang pangangaso na ito ay talagang hindi maganda. Ang sinumang maglakas loob na pumunta sa aking bundok Tianyu upang gumawa ng pagpatay ay dapat na lumabas. Panipi. Napakalakas ng momentum ng ikatlong Young Master kaya kumalat ang sound wave sa malayo. Lihim na nanunuya si Jiang Chen. Natural, hindi siya lalabas sa oras na ito. Nandito siya para manghuli. Gusto na ngayon ni Jiang Chen na gumanap, isang tunay na mamamatay tao na nakatago sa dilim. Sa madaling salita, kung gusto ni Jiang Chen na maging assassin, lahat ng assassin sa mundo ay mawawalan ng trabaho. Ito ang tunay na hari ng mga assassin, pipiliin lang niya ang pinakaangkop na oras para mag-strike, at sa sandaling mag-strike siya, dapat buhay ng kalaban. Hindi lang gusto ni Jiang Chen na maging one-hit killer, ngunit naglalagay din ng anino sa puso. Ang araw kung saan ang angka ng Yu ay magiging sindek at takot ay darating. Mukhang nakatakas, sabi ng pang-4 na Young Master. Ito ay dapat na ginawa ng sangkatauhan. Ang ikatlong Young Master ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Medyo masyadong matapang ang taong ito. Naglakas loob siyang pumunta sa bundok Tianyu para pumatay ng tao. Masyadong mapanlin lang. Sa paghabol, hindi siya dapat malayo. Tumakbo siya sa bundok Tianyu at napatay ang napakaraming tao. Kung papayag ang makatakas siya, saan maliligtas ang hinaharap na mukha ng bundok Tianyu? Ipasa ang utos na harangan kaagad ang Tianyu Mountain. Hiwalay na humabol ang bawat isa. Pagkatapos makahanap ng isang tao, makipag-ugnayan sa kanila gamit ang isang anteng-anteng. Ang ikatlong anak ang nagbigay ng utos, ito ay usapin ng dignidad ng angka ng Guanyu, imposibleng pabayaan ito. Okay, kung magkahiwalay tayong hahabulin, hindi tayo makakatakbo ng malayo. Ang bilis ng lahi ng tao ay hindi hihigit sa atin. Sabi ng pang-4 na Young Master, saka casual na dinala silang dalawa at tumakbo palayo sa isang direksyon. Pinangunahan ng 3rd Young Master ang ilang tao, at pinalayas din sila ng mga elder, patungo sa iba't ibang direksyon. Tila determinado at handang hulihin ang mga mahuhusay. Ang Yu clan ay likas na mayabang at may dugong marangal. Maliban sa kanilang sarili, ang ibang lahi ay mas mababa sa kanilang mga puso. Mabilis na naghiwa-hiwalay ang grupo ng mga tao, ngunit muling nagpakita si Jiang Chen na parang multo. Ang lugar kung saan siya nagpakita. Sa oras na ito, ang malaking dilaw na aso ay tahimik ding dumating at tumakbo sa gilid ni Jiang Chen. Immortal, hindi ba't nangako kang hihintayin mo ako, Master Go? Bakit ka naunang kumilos? Master Go, wala man lang akong oras para mag-init, at hinikayat mo ang lahat ng mga master ng Feather Clan. Nagreklamo ang malaking dilaw na aso. You know what the heck? This is called luring the snake out of its hole. Sa ibabaw ay parang hinahabol nila ako, pero sa totoo lang ako ang pinipiling patayin sila. Sinampal ni Jiang Chen ang ulo ng aso ni Hidawango. Ibig mong sabihin, kasi simula pa lang ng laro natin. Napakatalino ng malaking dilaw na aso. Biglang nagningning ang kanyang mga mata. Siya at si Jiang Chen ay may tacit na pagkakaunawaan na naiintindihan nila ang kahulugan ng isa't isa sa isang salita o isang tingin lamang. Tama, imposibleng pumatay sa paanan ng bundok Tianyu. Mas mabuti pa ngayon. Nakita mo na ba ang mga taong lumabas? Tumingin si Jiang Chen sa malaking dilaw na aso at nagtanong. Sa aking palagay, ang ika-4 na Young Master ay mas angkop, ngunit ang bastard na ito ay isang master ng ika-4 na antas ng Earth Origin Realm. Siya ay mas makapangyarihan kaysa sa ika-5 Young Master. Kung hindi ka aaban sa Earth Origin Realm, mahihirapan siyang maging kalaban. At saka, siya may kasama akong 2 matandang lalaki na mula sa ika-4 na antas ng Earth Origin Realm. Walang dapat ikatakot ang 2 matandang ito. Kaka-promote ko lang sa ang pangalawang antas ng Earth Origin Realm, kaya madali silang patayin. Rhubarb Dog Road. Hindi pa ba sapat iyon? Nakalimutan mo na ba kung ano ang pinakamagaling ko? Ang pang-4 na Young Master na ito ay tiyak na makapangyarihan,
at magagamit ko lang ang kanyang lakas para pagbutihin ang sarili ko. Kahit na hindi ko maitaas ang antas ng aking cultivation sa Earth Origin Realm, ikaw at makakapagtrabaho ako. Nag-aalala pa rin ako kung mapapatay ko siya. Kumalaklak si Jiang Chen at hindi niya pinapansin ang Fourth Young Master sa kanyang mga mata. Dahil ang Fourth Young Master ay medyo makapangyarihan kaya si Jiang Chen ay naging interesado sa kanya. Kung ang Fourth Young Master ay isang rookie, si Jiang Chen ay hindi mag-abala sa pag-aalaga sa kanya. Bukod dito, kasama si Dawang dito, silang dalawa ay maaaring magsanib puwersa at gamitin ang kanilang tacit understanding para patayin ang Fourth Young Master ng ika-4 na antas ng Earth Origin Realm. Ang Zhao Lingxiao na ito ay paulit-ulit na nag-frame at nagdisenyo sa kanya, at hindi niya kayang talunin ang mga luma, kaya natural na gusto niyang ilabas ang kanyang galit sa mga kabataan. Hindi ba't marami kang anak? Hindi ako papatay ng kahit sino para sa'yo. Fuck him. Umiling ang malaking dilaw na aso. Ang taong ito na natatakot sa kaguluhan sa mundo ay walang gusto kundi ang pananabik. Ngayong sila ni Jiang Chen ay dumating upang gumawa ng gulo sa hinterland ng Yu Clan, wala na talagang mas kapana-panabik kaysa dito. Sa sandaling ito, kumukulo ang dugo ng Big Yellow Dog sa buong katawan niya, at hindi na siya makapaghintay na patayin ang Fourth Young Master. Dalawang ilaw at anino ang lumipad palabas, at lumipad patungo sa direksyon kung saan nawala ang ika-4 na Young Master at ang iba pa. Ang bilis ng dalawang figure na ito ay napakabilis, parang kidlat, at sila ay dumating at umalis ng walang bakas. Walang bakas na matukoy. Libu-libong milya ang layo mula sa bundok Tianyo, mayroong isang ilang. Sa ilang, tatlong figure ang gumagala pabalik-balik, at ang lumulutang sa kawalan ay hindi nakikitang mga espiritual na kaisipan. Ang tatlong figure na ito ay walang iba kundi ang Fourth Young Master at ang dalawang elder ng Yu Clan mula sa ika-4 na antas ng Earth Origin Realm na pumunta dito upang tugisin at patayin si Jiang Chen. Nagwala silang tatlo at tuluyang nagsama-sama. Pang-4 na Young Master, kailangan mo pa bang ituloy ang paghabol sa akin? Tanong ng isang tao. Hindi na kailangan, sa bilis natin, kung ang taong iyon ay tumatakbo sa ganitong paraan, siya ay makakatakas sa loob ng saklaw na ito sa pinakamaraming. Dahil hindi natin ito natagpuan, ibig sabihin ay hindi siya tumakbo sa direksyong ito. Bumalik tayo. Sabi ng ika-4 na Young Master, nagniningning ang kanyang mga mata at mukhang napakabait. Kung babalik lang ng ganito ang pang-4 na anak, madarama ba niya na sayang? Isang boses ang biglang narinig mula sa likuran. WHO. Nagulat silang tatlo at mabilis na napalingon, makikitang medyo solemn na ang mga ekspresyon ng tatlo, dahil base sa kanilang cultivation level, hindi pa nila naramdaman ang presensya ng sinuman sa likod nila. Higit pa rito, ginamit lang nila ang kanilang espiritual na kahulugan upang walisin ang isang malaking bilog sa lugar na ito, at wala man lang silang nakitang multo. Ngayong may biglang sumulpat, maaari lamang itong mga hulugan na ang taong darating ay pambihira. Kaya't nagtama ang kanilang mga mata, sa sandaling makita ng ika-4 na Young Master si Jiang Chen, ang galit sa kanyang mga mata ay direktang bumaril. Jiang Chen. Ikaw ba si Jiang Chen? Malakas na sinabi ng Fourth Young Master na hindi pa niya nakilala si Jiang Chen. Hindi siya pumunta sa mapagpasyang labanan sa pagitan ng Fifth Young Master at Jiang Chen sa Chilling Mountain. Gayunpaman, masyadong inilarawan ng Yu Clan si Jiang Chen, lalo na ang eksenang iyon. Ang dobleng pakpak ng dragon ay lubhang kapansin-pansin. Tsaka yung kaharap ko may kasamang aso, ang kanyang paglilinang ay ika-9 na antas lamang ng Heiyuan Realm. Sa pagtingin sa buong Scarlet Eastern Territory, bukod kay Jiang Chen, natatakot ako walang na maglalakas loob na magpakita sa harapan ko na may ganoong cultivation base. Oo, ako ito. Libu-libong milya ang layo mo sa akin. Hindi ba't nakakaawa ang pagbalik ng ganito? Upang maiwasan ang labis na pagsisisi ng pang-4 na Young Master, handa akong tumayo at pagbigyan ka, isang pagkakataon para sa paghihiganti. Walang pakialam na sabi ni Jiang Chen. Imposible, hindi ka pa ba nakapasok sa Land of Exile? Hindi makapaniwala ang isang elder ng Yu Clan. Isang taong dapat sana ay nasa lugar ng pagpapatapon ang lumitaw sa harapan nila sa sandaling ito. Parang panaginip ang lahat. Pupunta man ako sa Exile Land o hindi ay ang desisyon ko, hindi sa iyo.
Akala mo may binabalak kang sabuatan laban sa akin, pero hindi mo alam na ang sabuatan mo ay larong bata lang sa paningin ko. Malamig na sumangot si Jiang Chen, dahil ikaw, ang Yu Clan, ay paulit-ulit na sinubukang iframe ako, walang masasabi. Nandito ako ngayon para pumatay ng mga tao. Kayong mga miyembro ng Yu Clan, papatayin mo ang isang tao kapag nakita ko sila, at pumatay ng grupo ng mga tao kapag nakita ko sila. Si Jiang Chen ay labis na mayabang, ang mga salitang ito ay masasabing labis na mayabang, at si Jiang Chen lamang marahil ang naglakas loob na magsabi. Pinagmamasdan ko ang nether platform na sinipsip siya ng sarili kong mga mata. How could he appear here intact? Nataranta rin ang ibang elder. Nang makita niya si Jiang Chen dito, hindi niya maiwasang magulat. Napakabuti, Jiang Chen, mas mabuti kung hindi ka pumasok sa exile land. Pinigyan lang ako nito ng pagkakataon na patayin ka at ipaghiganti ang mga kapatid ko. Kung talagang nakapasok ka sa exile land, sayang lang, pero ikaw hindi talaga dapat pumunta sa bundok Tianyu para pumatay ng mga tao at lapastanganan ang kamahalan ng angkan ng Yu, ito ang magiging pinakatangang bagay na nagawa mo sa buhay mo. Ang ika-4 na Young Master ay bumaril na may layuning makipag-away at mamamatay tao. Sa katunayan, nang mabalitaan niyang pinatay ni Jiang Chen ang ika-5 Young Master at pagkatapos ay pumasok sa Land of Exile, ang ika-4 na Young Master ay labis na nagsisi. Nakakalungkot na siya hindi maaaring personal na patayin si Jiang Chen para ipaghiganti ang kanyang nakababatang kapatid. Kaya nang makita si Jiang Chen dito sa sandaling ito, bukod sa pagkagulat, ang ika-4 na Young Master ay mas nasasabik. Gusto niyang makita kung ang halimaw na ito ng sangkatauhan ay may 3 ulo at 6 na braso. Pang-4 na Young Master, huwag kang magpabiye sa taong ito. Tawagan natin siya. Sabi ng isang elder, at isang espiritual na anteng-anteng ang lumitaw sa kanyang kamay. Bawiin mo. Umisi ang ika-4 na Young Master, sa ating lakas, kailangan pa ba nating tawagan ang isang tao? Kayong dalawa ang may pananagutan sa paghuhubad ng puwet ng asong iyon para sa akin. Haharapin ko si Jiang Chen. Ngayon ay papatayin ko si Jiang Chen gamit ang sarili kong mga kamay upang ipaghiganti mo ang aking kapatid. Gumawa ng pangalan para sa iyong sarili, at huwag ipaalam sa sinuman na pumunta at tumulong ng walang pahintulot ko. Ang kay-abangan ng ika-4 na Young Master ay eksakto kung ano ang naisip ni Jiang Chen. Ito ay tiyak na pagkatapos na makita ang pagmamataas ng ika-4 na Young Master na si Jiang Chen at ang malaking dilaw na aso ay hinabol siya ng walang prinsipyo. Naniniwala siya na hindi papakawalan ng 4th Young Master ang pagkakataong magpakamatay ng mag-isa, dahil ang kanyang reputasyon sa rehiyon ng Chidong ay napakaganda ngayon. Sa human race man o sa Yu race, sikat siya at nagpakamatay. Hindi mo lang maipaghiganti ang mga namatay mong kapatid, ngunit maaari ka ring maging tunay na sikat at maging isang pag-iral na tunay na pinaniniwalaan ng Yu Clan. Mabuti. Nagulat ang dalawang matatanda, at mahigpit nilang ikinulong ang malaking dilaw na aso. Bagamat alam nila na makapangyarihan si Jiang Chen, ang cultivation ni Jiang Chen ay nasa ika-9 na antas pa rin ng Source Realm. Ngunit ang 4th Young Master ay hindi maihahambing sa ika-5 Young Master. At para sa kanilang dalawa, madaling makahuli ng aso na nasa ika-2 antas ng Earth Origin Realm. Masasabing may makasariling. Kung susundin nilang dalawa ang ika-4 na Young Master at papatayin si Jiang Chen at ang aso sa tabi niya, magiging sikat din sila sa Yu Clan at makakatanggap ng ilang magagandang gantimpala mula sa matataas na pinuno ng angkan. Walang gustong makaligtaan ang napakagandang bagay, at silang dalawa ay walang pagbubukod. Tumigil ka nga sa pagsasalita ng walang kaparirikon, immortal, kayong dalawang matandang tanga, bilasan muna at magsama na kayo. Hindi na nakapaghintay ang malaking dilaw na aso. Bago kumilos ang dalawang elder ng Yu Clan, gumawa siya ng unang hakbang. Ang katawan ng malaking dilaw na aso ay umindayog at naging 10 talampakan ang laki. Ito ay naglalabas ng marahas na gintong liwanag, tulad ng isang sinaunang hayop, hindi mapigilan. Patayin siya. Malakas na sumigaw ang isang matanda at sumugod sa malaking dilaw na aso, ngunit pinigilan ito ng isa pang matanda gamit ang kanyang kamay. To deal with a dog, hindi na kailangang sabay tayong dalawa, hayaan mo na lang ako. Ang matanda ay labis na mayabang at hindi niya kinuha ang malaking dilaw na aso sa kanyang mga mata.
Sa katunayan, ito mismo ang kaso. Sa ibabaw, ang malaking dilaw na aso ay tila pangalawang antas lamang ng Earth Origin Realm, na dalawang antas na naiiba sa kanila. Sa mga mata ng mga taong hindi pa talaga nakakita ng takot, sa malaking dilaw na aso, sino kaya? Ryu Immortal Banban. Nang makitang naglakas loob na tingnan siya ng kabilang partido, agad na huminto ang malaking dilaw na aso, umatungal at nagmamadaling umalis. Damdog, mamatay ka na lang. Ikan-away ng matanda ang kanyang kamay at gumawa ng isang malaking selyo ng kamay, at isang matayog na kamay ang bumaba mula sa langit, na parang hadlang sa pagitan ng langit at lupa. Napakalakas ng momentum, at natakpan nito ang malaking dilaw na aso. Basura, hayaan mong ipakita ko sa iyo kung gaano ako kalakas, Master Go. Ang gininto ang liwanag sa itaas ng ulo ng malaking dilaw na aso ay nagniningning, na humarap sa pag-atake ng mga matatanda ng Tribong Yu sa ika-4 na langit ng pinagmulan ng lupa. Ang malaking dilaw na aso ay hindi nagtago o umiwas, at nagtungo. Kabaliwan. Nang makita ito, hindi napigil ang mapangiti ng matanda sa Tribong Yu. Ito ang pinakakatangahang pagtutol na nakita niya. Alam niya kung gaano kakilabot ang kanyang palad. Ginamit talaga ng asong ito ang kanyang ulo para lumaban. Ito ay katulad ng paghahanap ng kamatayan. Ano ang pagkakaiba? Ngumisi ang matanda sa angkan ng Yu, na para bang nakita niya ang eksenang dinudurog ang ulo ng malaking dilaw na aso sa ilalim ng kanyang palad. Gayunpaman, ang sumunod na eksena ay malayo sa naisip ng matatanda ng angkan ng Yu. Putok. Nagkaroon lang ng dagandong, yumanig ang kawalan, at yumanig ang ingay sa mga paligid. Hindi lumitaw ang eksenang pinupukpok ang ulo ng malaking dilaw na aso na gustong makita ng matatanda ng Tribong Yu. Ang nakakatakot ay ang palad niya. Ang evolved. Ano? Hindi napigil ang mapabulalas ng matanda sa angkan ng Yu, tumingin siya sa malaking dilaw na aso na parang nakakita ng multo. Ano ba naman to? Matigas ang ulo ng aso, sobrang kabalbalan. Sabi ko basura ka. Gamitin mo. Ang munting kasanayang ito ay para lang sa akin para makamo ng KT ni Mr. Aso. Ang malaking dilaw na aso ay nagpapakita ng kanyang kapangyarihan, at ang kanyang kayabangan ay hindi masusupaw sa lahat. Pambihira ang asong ito. Sabay-sabay nating salakayin at patayin muna para maiwasang magdulot ng karagdagang komplikasyon. Nagsalita ang isa pang matanda. Mabuti. Ang matanda sa angkan ng Yu na kumilos noon ay hindi na mayabang at mayabang sa oras na ito. Matapos masaksihan ng sariling mga mata ang takot ng malaking dilaw na aso, bagamat hindi siya natatakot, ngunit wala na akong tiwala. Ang dalawang matatanda ng angkan ng Yu ay nagsagupaan sa isa't isa at naglunsad ng direktang pag-atake sa malaking dilaw na aso. Isang ngiti ang lumitaw sa gilid ng bibig ni Jiang Chen. Wala siyang pakialam sa labanan sa pagitan ng malaking dilaw na aso at ng dalawang elder ng Yu clan. Ang pinakamalaking bentahe ng mga tao ng angkan ng Yu ay ang kanilang bilis. Kapag nawala ang bentahe ng bilis, wala na talagang kalamangan. Sa kabilang panig, ang mga pakpak ng dragon sa likod ni Jiang Chen ay nag-vibrate, at siya ay direktang lumapit upang tumayo sa harap ng ika-4 na Young Master. Ang kanyang momentum ay nayanig, at isang nakakatakot na kapangyarihan ng sinaunang mundo ang agad na lumabas mula sa kanyang katawan. Kasabay nito oras, isang nakakagulat na dagandong ng dragon ang tumunog, at si Jiang Chen ay agad na nagbago ang dragon. Sa kanyang kasalukuyang lakas, kung gusto niyang lumaban sa 4th Young Master, kailangan niyang gamitin ang Dragon Transformation. Kahit na gamitin niya ang Dragon Transformation, hindi siya ang kalaban ng 4th Young Master. Kung tutuusin, hindi naman maliit ang gap. Anong pagbabago? Ang lakas ng pakikipaglaban ay maaaring tumaas ng 10 beses sa isang maikling panahon, nakatumbas ng pagtawid sa isang antas, ngunit kahit na gawin mong muli itong bawal na pamamaraan, ito ay magiging walang kabuluhan sa aking harapan. Ang pagkakaiba sa paglilinang sa pagitan mo at sa akin napakalaki. Gusto kong makita kung paano mo mapapatay ang aking ika-5 kapatid. Malamig na sinabi ng ika-4 na Young Master na wala siya noong lumaban si Jiang Chen kay Zhao Chenxing sa Chilling Mountain, kaya't nagtataka siya kung bakit, sa lakas ng kanyang ika-5 kapatid, natalo siya ni Jiang Chen na may lamang Hiyuan Realm, at nagawa pang makatakas. Walang pagkakataon, at sa wakas ay binaril at napatay ni Jiang Chen.
Nakaharap sa lalaking nasa harapan niya na pumatay sa kanyang 5 nakababatang kapatid at hindi mabilang na mga miyembro ng angkan, hindi maitago ng Fourth Young Master ang kanyang intensyon na pumatay. Kaya naman, nang marinig niya na si Jiang Chen ay pumasok sa exile land, ang Fourth Young Master ay labis na nalungkot. Ang ganitong uri ng panghihinayang ay dahil lamang sa nabigo siyang personal na patayin si Jiang Chen at ipaghiganti ang kanyang nakababatang kapatid at angkan. Ngayon, hindi lamang si Jiang Chen ay hindi nakapasok sa lupain ng pagkatapon, nakarating pa siya sa bundok Tianyo. Sa paningin ng ika-4 na anak, isa itong pagkakataong ibinigay sa kanya ng langit. Dapat niyang hawakan ang pagkakataong ito. Anuman ang mangyari, papatayin niya siya ngayon. Ang pagtalikod sa landas ni Jiang Chen ay makakabawi sa mga pagsisisi sa kanyang puso. Malalaman mo masyan. Sa ilalim ng marahas na momentum, winagiway ang 5 elementong Battle Dragon Seal, at ang mga totoong dragon ay direktang tinamaan, malinaw, at bawat anino ng dragon ay parang isang tunay na dragon na nabuhay. Ang dagandong ng baliw na dragon, ang bawat kasanayan sa pakikipaglaban ang lakas ng pakikipaglaban ay nadodoble. Ganyan kalakas ang mga kasanayan sa pakikipaglaban, ngunit sa kasamaang palad ang kanyang paglilinang ay masyadong mahina upang magdulot ng malaking banta sa akin. Isang pagtataka ang lumitaw sa mukha ng ika-4 na Young Master, na nabigla sa kapangyarihan ni Jiang Chen. Kahit na bilang isang kaaway, kailangan niyang aminin na sa kanyang paglilinang sa ika-9 na antas ng Heiyuan Realm, maaari niyang ilabas ang gayong nakakatakot na kapangyarihan sa pakikipaglaban, na kung saan ay sapat na para mabigla ang mundo, ilarawan. Ang iba ay walang sinasabi, gayunpaman, alam ng ika-4 na Young Master na kapag siya ay nasa ganitong antas ng paglilinang, talagang imposibleng maging katulad ni Jiang Chen. Gumalaw ang ika-4 na Young Master, gumawa siya ng hand seal gamit ang kanyang mga kamay, at isang hindi nakikitang bundok ang kanyang nabuo. Ang kawalan ay nanginginig, at ang marahas na enerhiya ay nagngangalit sa buong paligid. Habang umuungal ng malakas ang ika-4 na Young Master, bumaba ang Invisible Energy Mountain, at ang 5 baliw na dragon ay nagbanggaan sa isa't isa sa pinakamabangis at mabangis na paraan. Boom! Ang langit at ang lupa ay yumanig, at ang mga alon ng enerhiya ay kumalat, na lumikha ng isang malaking butas ng direkta sa ilang sa ibaba. Ang itim na usok ay umuusok, na lubhang nakakatakot. Ang baliw na dragon na nag-evolve mula sa 5 Elements War Dragon Seal ay sa huli ay hindi ay ipinadala na lumipad palabas ng mahigit 10 talampakan ang layo. Gayunpaman, bagamat siya ay may mataas na kamay sa isang galaw, ang ika-4 na Young Master ay hindi nasiyahan, dahil ang resulta ay ibang-iba sa kanyang inaasahan. Sa kanyang opinyon, kahit na ang kanyang pag-atake ay hindi maaaring pumatay kay Jiang Chen, ito ay hindi bababa sa malubhang pinsala sa kanya. Gayunpaman, hindi niya naisip na ang gayong marahas na pag-atake ay magpapatalo lamang kay Jiang Chen, at sa aura ni Jiang Chen, walang pagbabago, mula noon, hindi banggitin ang mga nasugatan, kahit na ilang malubhang trauma. Ano ba itong lalaking ito? Ang ika-4 na Young Master ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at kailangang magbago ng kanyang mga mata nang tumingin kay Jiang Chen. Hindi man lang niya ipinagmamalaki na nagawa niyang talunin si Jiang Chen, dahil ang agwat sa pagtatanim sa pagitan nilang dalawa ay talagang napakalaki. Ang ika-9 na antas na makalangit na tao sa kaharian ng Heiyuan ay kailangang umasa sa ilang ipinagbabawal na pamamaraan ng pagbabago upang bahagya pang tumuntong sa daigdig na pinanggalingan ng lupain. Ang mga hanay niya, ngunit siya ay isang tunay na master ng ika-4 na layer ng lupain na pinagmulan ng lupa, ang agwat sa pagitan nila ay walang kapantay. Kung ito ay isang ordinaryong tao, ang suntok ng ika-4 na Young Master ngayon ay sapat na upang durugan siya, ngunit ngayon ay wala na siyang magagawa kay Jiang Chen. Very good, pero kung iyon lang ang meron ka, nakaka-disappoint talaga. Umiling si Jiang Chen, iwinagayway ang kaliwang kamay, kumaway ang unicorn arm, at naglunsad ng panibagong pag-atake. Ang pagharap sa isang dalubhasa tulad ng Fourth Young Master ang talagang gusto ni Jiang Chen. Tanging sa ganitong uri ng tunggalian lamang niya mapapabuti ang kanyang sarili at pilitin ang kanyang cultivation na patuloy na umunlad. Ito rin ang dahilan kung bakit niya hinabol siya upang mahanap ang Fourth Young Master. Gusto kong makita kung gaano kakakaya. Malamig na bumantong hininga ang ika-4 na Young Master, at biglang sinuntok, ang suntok na ito,
sa poster ng langit at lupa, sa parang guguho na ang universo. Ang walang kapantay na matingkad na Scarlotte Gintong Kamao ay kasing tingkad ng isang burol, at ang bilis nito ay napakabilis, humahanggos patungo kay Jiang Chen. Dagandong. Malakas din ang braso ng unicorn. Sumuntok, at isang apoy na unicorn ang direktang lumitaw sa kanyang harapan. Napuno ng umuusok na apoy ang hangin, at ang walang katulad na malakas na apoy na Unicorn Phantom, at ang gintong kamao ng ikaapat na anak, muling ginamit, ang pinakamasigla at brutal na paraan ng banggaan. Boom! Muli, ang pakiramdam ng pagbagsak ng langit at pagguho ng lupa, ang buong kagubatan ay nanginginig, at ang pagbabago-bago sa labanan dito ay maaaring kumalat 100 milya. Ngunit walang tao dito, kahit na sa loob ng 100 milya, walang tao doon, at si Jiang Chen ay nakipaglaban ng walang ingat nang hindi nag-aalala may darating. Click. Kailangan kong sabihin na ang pang-apat na Young Master na ito ay talagang makapangyarihan. Ang napakatalino na kamao na iyon ay talagang may kakayahang sirain ang langit at lupa. Ang killing divine arm ni Jiang Chen ay direktang nawasak, at kahit ang isa sa kanyang mga braso ay gumawa Chen ang kanyang pisikal na katawan ay napakalakas na ang isa sa kanyang mga braso ay maaaring walang silbi. Gayunpaman, ang pinsalang ito ay wala kay Jiang Chen. Siya ay may espiritual na enerhiya ng kahoy at ang ina na enerhiya ng lahat ng bagay upang protektahan ang kanyang katawan. Hanggat ito ay hindi isang nakamamatay na pinsala, siya ay makakabawi sa pinakamaikling panahon, na isang himala. Sa madaling salita, sa pamamagitan lamang ng pag-aayos ng pinsala, si Jiang Chen ay nahulog sa isang hindi magagapi na posisyon sa labanan. Tingnan ko kung gaano ka katigas. Malakas na sumigaw ang ikaapat na Young Master, pagkatapos na paalisin si Jiang Chen sa isang suntok, lumapit siya at muling sumuntok, nakapagpasya na siya at handa nang ilabas ang lahat at huwag bigyan ng pagkakataon si Jiang Chen na huminga. Magaling. Natural na hindi matatakot si Jiang Chen. Ito ang uri ng labanan na gusto niya. Kung mas mahigpit ang pressure mula sa fourth Young Master, mas magiging masaya si Jiang Chen. Sa ilalim ng matinding pressure na ito, ang Yuanlong sa katawan ni Jiang Chen ay nagsisimula ring hindi mapakali, tumayo ka. Hindi mapakali si Yuanlong na nangangahulugan na ito ay magpapasigla sa potensyal ni Jiang. Ito rin ang dahilan kung bakit palaging nagustuhan ni Jiang Chen na makipaglaban sa mga eksperto na mas mataas sa ilang antas pagkatapos niyang dumating sa Eternal World. Napatunayan ng mga katotohanan na ganito rin ang kaso. Si Jiang Chen ay sumulong sa mga labanan ng higit sa 1 beses. Pagpapabuti ng sarili sa labanan, ginagawang tagumpay pagkatapos ng promosyon, ang sitwasyong ito ay nangyari ng ilang beses, at ito ay sinubukan at nasubak. Putok. Si Jiang Chen at ang ikaapat na Young Master ay nakulong sa isang walang katapusang labanan, walang katapusan na nagkasalubong. Si Jiang Chen ay patuloy na pinipigilan at binubugbog ng ikaapat na Young Master, na tila walang pagkakataon na huminga. Ngunit kung titingnan mong mabuti, makikita na ang pag-aalala sa kanyang mukha ay hindi si Jiang Chen, kundi ang ikaapat na Young Master. Ang ikaapat na Young Master ay tiyak na nangunguna, ngunit sinubukan kanyang makakaya, ngunit hindi niya pa rin mapatay si Jiang Chen. Si Jiang Chen ay parang ipis, na may napakatibay na sigla. Gaano man niya ito pinigilan, si Jiang Chen ay maaaring makabangon. Ang mas nakakatakot ay ang mga pinsalang idinulot niya sa katawan ni Jiang Chen ay walang silbi para kay Jiang Chen. Ang mga pinsalang natamo niya sa 1 segundo ay ganap na nabawi sa susunod na segundo. Nakakairita ito. Kahit na gusto ng ikaapat na Young Master na gumamit ng War of Attrition, imposibleng ubusin si Jiang Chen ng paunti-unti. Si Jiang Chen ay tila nasa pinakamataas na antas sa lahat ng oras. At nang nag-aaway sina Jiang Chen at ang fourth Young Master, isang matinis na sigaw ang biglang tumunog mula sa hindi kalayuan. Sabay na tumingin si Jiang Chen at ang apat na Young Masters, at nakitang kinakagat ng malaking dilaw na aso ang ulo, at ang may-ari ng ulong iyon ay natural na isa sa mga elder ng Yu Clan. Hanggang sa mamatay ang matanda, bakas pa rin sa mukha niya ang matinding takot at hindi pagpayag. Natakot ang isa pang matanda. Buong kumpiyansa sila noong una. Tutal, nagsanib puwersa ang dalawang master ng ikaapat na antas ng Earth Source Realm para harapin ang isang halimaw na nasa ikalawang level ng Earth Source level, ang dahilan ng kalaban.
Nakakalungkot lang na pagkatapos ng tunay na labanan sa malaking dilaw na aso ay naunawaan nilang dalawa kung gaano kakilakilabot ang asong ito ay sadyang abnormal, super abnormal, at hindi na masasabing horror alone. Masyado silang fierce, combat power man, physical body, o speed, hindi sila kapantay ng malaking dilaw na aso. Higit sa lahat, ang karanasan sa pakikipaglaban ng asong ito ay napakayaman na ang dalawang matatanda ng angkan ng Yu ay hindi ito mapapantayin. Ang malaking dilaw na aso ay gumawa ng tunog, iniluwa ang ulo ng tao, at pagkatapos ay tumingin sa isa pang elder ng Yu clan na tahimik na sa sandaling ito na may ibang hitsura. Matanda, ikaw na. Ang malaking dilaw na aso ay mayroon pa ring malupit na dugo sa bibig nito, at may hagulgol. Sumugod ito patungo sa elder ng Yu clan. Nang makita ang malaking dilaw na aso na sumusugod, ang elder ng Yu clan ay sumigaw ng takot, at maging ang Diyos ng digmaan ay tumakbo palayo, kumuha magic anteng-anteng habang tumatakbo. Napakabangis at nakakatakot. Kitang-kita ng elder ng Yu clan kung paano kinagat ng asong ito ang ulo ng kanyang kasama. Ngayong kaharap na niya mag-isa ang malaking dilaw na aso, ang elder ng Yu clan ay wala na talagang fighting spirit. Wala siyang intensyon na pakikipaglaban sa lahat, at talagang nangangailangan ng maraming lakas ng loob upang labanan ang asong ito ng direkta. Sa oras na ito, wala akong pakialam sa serbisyong karapat-dapat o hindi, at wala akong pakialam sa katanyagan at katanyagan. Halatang hindi sapat na umasa lamang sa ika-4 na anak. Napakatagal na, at ang pang-4 na master hindi pa pinabagsak si Jiang Chen. Napatunayan ng mga katotohanan na, natatakot ako na imposibleng patayin si Jiang Chen sa tulong lamang ng 4th Young Master. Ngayon, hindi lamang si Jiang Chen ang makapangyarihan, mayroon ding isang mabangis na asong nag-ulo dito, na nakapatay na ng isang elder. Kung hindi tatawagan ng mga tao, ang ika-4 na Young Master ay mamamatay, lalo pa kung siya ay mamamatay muna. Siya ay tiyak na mamatay sa harap ng malaking dilaw na aso.sa mga kamay. Brush. Gayunpaman, ang mga matatanda ng Yu clan ay mabilis, ngunit ang bilis ng malaking dilaw na aso ay mas mabilis. Halos sa sandaling makuha malaking dilaw na aso ay humahabol na sa kanya. Siya ibinuko ng husto ang kanyang bibig at bago pa maduraj ang mahiwagang anteng-anteng, siya inagaw ito ng isang malaking dilaw na aso. Muling umalangaw-ngaw ang malungkot na hiyawan, at ang mga hiyawan ay natural na ginawa, dahil hindi lamang inalis ng malaking dilaw na aso ang anteng-anteng, kundi kinagat din ang kanyang palso sa daan. Ang mga ngipin ng malaking dilaw na aso ay napakatalas na madali nilang durugan kahit solidong bato at espiritu ng demonyo, lalo pa ang palso ng isang mortal. Mamatay kay Lord Dog. Ang malaking dilaw na aso ay walang katapusan na mayabang, at ang matatalas na kuko nito ay kumamo sa ulo ng elder ng Yu clan. Walang fighting spirit ang matanda sa mga sandaling ito. Bumagsak na ang kanyang mentalidad. Ang pag-atake ng malaking dilaw na aso ay masyadong mabangis, at ang bilis ay napakabilis. Ang nakatatanda sa angkan ng Yu ay hindi man lang makalaban, siya ay nakatitig lamang ng walang magawa habang ang mga matalim na kuko ng malaking dilaw na aso ay damapo sa kanyang ulo. Hindi. Ang matanda sa angkan ng Yu ay nagpakawala ng isang huling tumili, ayaw na sumigaw. At pagkatapos ay ang kanyang buong ulo ay tinusok ng malaking dilaw na aso, at siya ay namatay sa kalunos-lunos na lugar. Wow! Kwek! Hindi matatalo si Master Dog. Matapos patayin ang dalawang elder ng Feather Clan sa ika-4 na antas ng Earth Origin Realm ng sunod-sunod, ang malaking dilaw na aso ay ganap na nagmamalaki at tumawa sa hangin, napakasaya. Damn it! Anong klaseng aso ito? Galit na galit ang ika-4 na Young Master na halos hindi siya magalit sa isang subo ng matandang dugo. Kung sino man ang naglagay ng asong ito sa kanyang mga mata sa una, si Jiang Chen lang ang nasa kanyang mga mata, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay binaliwala niya ang isang nakakatakot na pag-iral. Kung titignan ito ngayon, ang lakas ng asong ito ay maaaring hindi mas mababa kaysa kay Jiang Chen. Ang ika-4 na Young Master ay walang pagpipilian kundi ang ma-depress. Si Jiang Chen ay napakasama na, at maging ang aso sa tabi niya ay napakalakas, na kung saan ay medyo mapangahas. Mas advanced si Lolo kaysa sa naiisip mo. Ang malaking dilaw na aso ay sobrang narcissistic, na ang ulo ay nakataas at ang kanyang mapagmataas na mga mata ay halos lumulutang sa langit. Hindi napigilan ni Jiang Chen ang kanyang namamagang noo.
Itigil ang pagiging narcissistic at bumagsak sa negosyo. Sigaw ni Jiang Chen sa malaking dilaw na aso. Darating na, hindi na kailangang magmadali. Galit na sabi ng malaking dilaw na aso, pagkatapos ay umindayog, at lumipad sa likod ng pang-apat na Young Master, bumuo ng isang pincer attack kasama si Jiang Chen, pinalibutan ang pang-apat na Young Master sa gitna. Are you going to join forces to deal with me? This Young Master is not ordinary fourth-layer Earth Source Realm match. Kahit magsanib puwersa kayong dalawa, hinding-hindi kayo magiging kalaban ko. Tiwala at mayabang pa rin ang ikaapat na Young Master. Ito ay normal. Kung ang isang tulad niya ay walang yabang, ito ay matatawag na abnormal. Pang-apat na Young Master, kung may tatawagan ka ngayon, may pagkakataon ka pa. Kung hindi mo ako tatawagan, natatakot ako na hindi ka na magkakaroon ng pagkakataon na tawagan ako. Walang pakialam na sabi ni Jiang Chen. I'm kidding, do I need to call someone? Dahil lang sa gusto niyong ipaglaban akong dalawa, ayos lang. I just have a good fight today to let you know how powerful I am. Galit na galit ang ikaapat na Young Master. Talagang hindi niya nakayanan ang kahit na katiting na provokasyon. Sa katunayan, sa ngayon, ang pang-apat na Young Master ay nagkaroon ideya na tumawag ng isang tao, ngunit si Jiang Chen isang salita ang naging dahilan upang tuluyan na niyang isuko ang ideya. Hindi pinahintulutan ng dignidad at mukha ang fourth Young Master na tumawag ng mga tao. Kailangan niyang umasa sa sarili niyang lakas para patayin si Jiang Chen at ang malaking dilaw na aso gamit ang sarili niyang mga kamay. Kahit na hindi niya kayang patayin ang mga ito, malayo pa rin sila sa punto kung saan tatawagan niya ang mga tao. Oo, bayani nga ang pang-apat na Young Master ng Yu Clan. Sayang naman at walang utak. Sabi ni Jiang Chen, hindi nakakalimutang kutsain siya. Jiang Chen, huwag ka nang magsalita pa, papatayin kita ngayon. Nayanig ang momentum ng ikaapat na Young Master, at sa isang pitik ng kanyang braso, isang makinang nasibat sa labanan ang lumitaw sa kanyang kamay. War guns ay tila ang pinag-isang sandata ng Yu Clan. Sa ngayon, karamihan sa mga yo na si Jiang Chen ay nakatagpo ng mga gumagamit ng baril. Dapat sabihin na ang Yuren ay may ilang mga tagumpay sa pagmamarka, at ang kapangyarihan na maaaring gamitin ng mga sibat ng digmaan sa kanilang mga kamay ay higit pa kaysa sa iba pang mga armas. Siyempre, kay Jiang Chen, hindi mahalaga kung anong uri ng armas ang ginamit ng ikaapat na Young Master. Karapat-dapat kang humawak. Tingnan mo ang aking purple at gold magic gun, Mr. Dog. Lumitaw din ang isang war spear sa tuktok ng malaking dilaw na ulo ng aso. Ang kanyang war spear ay isinama sa tunay na dao, at hindi ito maihahambing sa mga sundalo sa kamay ng fourth Young Master. What a gun! Kung makukuha ko ang baril na to, siguradong gaganda ang combat power ko. Sayang naman ang perfect gun na nasa kamay ng aso. Ang pang-apat na Young Master ay isa ring taong may alam sa mga bagay-bagay. Pagkatapos makita ang malaking dilaw na baril ng aso, hindi napigilan ng kanyang mga mata na lumiwanag, at ang kasakiman ay agad na lumitaw sa kanyang mga mata. Dawang, kumilos ka. Malakas na sumigaw si Jiang Chen, at lumabas ang Tianlong Sword, at ang lumabas ay Sword 23. Sa kabilang panig, ang malaking dilaw na aso ay tiyak na kumilos, na nagwawalis sa kalangitan gamit ang napakatalino nitong sibat, na naglalabas ng walang kapantay na kapangyarihan at kabagsikan. Sa isang sandali, ang buong kawalan ay napuno ng magkakaugnay na enerhiya ng espada at mga anino ng baril, na tumatakip sa kalangitan at lupa, na bumabalot sa ikaapat na Young Master. Napakalakas. Sa wakas ay nagbago ang ekspresyon ng apat na Young Masters. Ang pagtutulungan ng isang tao at isang aso ay talagang tahimik. Gumawa sila ng mga galaw sa isa't isa, na parabang sila ay ginawa ng isang tao, na ganap na nagpapakita ng pinakamalakas na punto ng enerhiya. Pagbaril. Ang ikaapat na Young Master ay hindi nang ahas na magpabeya, at ang makapangyarihang spear control technique ay pinakawalan, at ito ay napakalakas din. Sa ilang sandali, nakipagtulungan siya kay Jiang Chen at Big Yellow Dog, at ang laban ay malapit na malapit kahit nasa par. Dahil sa ganoong sitwasyon sa labanan, nagsimulang mag-alala ang fourth Young Master. Sa mga nakaraang pakikipaglaban kay Jiang Chen, palagi niyang sinusupil ang kabilang partido.
Ngayong sumali na ang malaking dilaw na aso, ang kalamangan na ito ay nawala sa isang iglap. Ang dalawang panig ay ganap na kasangkot, isang uri ng paligsahan sa pagitan ng magkapatid. Kung magpapatuloy ito, talagang imposible para sa kanya na patayin si Jiang Chen at ang malaking dilaw na aso. Ngunit ang ikaapat na anak ay matigas ang ulo sa kanyang puso, at mayroon pa rin siyang tiyak na halaga ng pagtitiwala. Maliban kung ito ay talagang kinakailangan, ayaw pa rin niyang tumawag sa isang tao, dahil sa sandaling tumawag siya sa isang tao, ito ay nagpapatunay na siya ay sumuko, at hindi siya taong mahilig umamin ng pagkatalo. Nagpatuloy ang matinding labanan. Ang brilliant spear ng Big Yellow Dog ay hindi magagapi. Sa tuloy-tuloy na pakikipagtulungan kay Jiang Chen, naabot niya ang rurok ng kanyang lakas sa pakikipaglaban. Sa sandaling ito, ang cultivation ni Jiang Chen ay umabot na sa rurok ng ika-9 na antas ng Heiyuan Realm, at malapit na ito sa Earth Origin Realm. Dawang, subukan mong hayaan ang pressure mula sa 4th Young Master na dumating sa aking tabi. Maaari kang maging responsable para sa pagpigil nito. Sa tingin ko malapit na akong ma-promote sa Earth Origin Realm. Nagpadala si Jiang Chen ng voice transmission sa Big Yellow Dog. Naabot na niya ngayon ang threshold ng Earth Origin Realm. Para sa kanya, ang pag-promote sa Earth Origin Realm ay isang bagay na syempre. Wala talagang bottleneck. Ano ang dapat na maunawaan pagkatapos cultivation, si Jiang Chen at Big Yellow Dog ay lubos ng naunawaan. Bukod dito, ang elixir na kinuha noon ni Jiang Chen ay mayroon pa ring natitirang nakapagpapagaling na kapangyarihan sa kanyang katawan. Sa panahon ng matinding labanan sa pagitan ni Shikai at ng ikaapat na Young Master, hindi lamang ang potensyal sa kanyang katawan ang muling nasigla, ngunit ang natitirang nakapagpapagaling na kapangyarihan ng elixir ay ganap na hinihigop. Si Jiang Chen ay orihinal na walang intensyon na samantalahin ang panggigipit ng 4th Young Master na sumulong sa Earth Origin Realm. Naisip niya na makabubuti kung maabot niya ang isang estado na walang katapusan na malapit sa Earth Origin Realm. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakamit ng labanang ito ang magagandang resulta. Ang pinagmulang dragon sa kanyang katawan ay labis na nabalisa, na nagbibigay kay Jiang Chen ng pag-asa na direktang ma-promote sa Earth Source Realm. Ayon sa plano ni Jiang Chen, nagtulungan siya at ang Big Yellow Dog para patayin ang 4th Young Master. Siyempre, kung makaka-advance siya sa Earth Origin Realm, mas mabuti pa. Mapapatay niya ang 4th Young Master at madaling makuha ang mga ito. Mabuti. Tumugon ang malaking dilaw na aso, iniligpit ang Purple Gold Divine Spear, at ibinuhos lamang ang lahat ng pressure ng 4th Young Master kay Jiang Chen. Ang dalawang magkapatid ay talagang may tacit na pag-unawa. Ang pinakakailangan ni Jiang Chen sa kanyang kasalukuyang estado, ang Big Yellow Dog ang higit na nakakaalam. Bukod dito, kapag si Jiang Chen ay na-promote sa Earth Source Realm, kung gayon ang apat na Young Masters na ito ay hindi lamang mamasa at papatay pag sinabi nila. Pagbaril, patayin, Jiang Chen, papatayin muna kita. Ang pang-apat na master ay pinuntirya si Jiang Chen at inatake gamit ang spear control. Sa kanyang opinyon, ang aso ay malamang na pagod at hindi na makasuporta sa matinding labanan. Ito ay tiyak na isang magandang pagkakataon para sa kanya. Sa ilang sandali, ang tiwala ay tumaas ng husto, at tila nakita niya ang bukang liwayway ng tagumpay. Sayang, lahat ng ito ay ilusyon. Ang malaking dilaw na aso ay hindi kumikilos, ayaw lang kumilos, hindi dahil sa lakas ng kanyang lakas. Tibak 26. Malakas na sumigaw si Jiang Chen, ang Tianlong Sword ay umaagos, at ang kanyang buong katawan ay naging isang tunay na dragon, naging isa sa Tianlong Sword. Sa pagpapakita ng Sword 26, ang buong swordsmanship ni Jiang Chen ay umabot sa tuktok, at ang borderless sword ay hindi magagapi. Ang dragon at espada ay nagsanib sa isa, hindi magagapi. Boom! Si Jian 26 at ang spear control technique ang may pinakamatinding banggaan. Ginamit ng 4th Young Master ang spear control technique sa sukdulan. Kahit si Jian 26 ay nilabanan niya, at nataman pa niya si Jiang Chen at ang Tianlong Sword, separated state. Wow! Si Jiang Chen ay lumuha ng isang subaw ng dugo, ngunit ang kanyang mukha ay nagpakita ng hindi pa nagagawang hitsura ng pananibik, ang dragon sa kanyang katawan ay hindi mapakali, at ang lahat ng mga paa sa kanyang katawan ay patuloy na tumatama. Kaka!
Ang katawan ni Jiang Chen ay nagsimulang gumawa ng isang kaluskos na tunog. Ito ay ang tunog ng isang pambihirang tagumpay. Ang isang malaking bilang ng mga pinagmulang bato ay pinino at hinigop ni Jiang Chen na parang hindi nila kailangan ng pera. Sa sandaling ito, matagumpay na nakapasok ang antas ng cultivation ni Jiang Chen sa unang antas ng Earth Origin Realm. Imposible. Sa wakas ay ganap na nagbago ang kutis ng ikaapat na Young Master, mapapaluhan na siya, nakatitig kay Jiang Chen na may dugong mga mata, na para bang nakita niya ang pinaka-hindi kapani-paniwalang bagay sa mundo. Noong una ay akala niya ay nanalo na siya, ang malaking dilaw na aso ay wala ng lakas para lumaban, at ang kanyang mga kasanayan sa pagkontrol ng sibat ay nasa tuktok na rin. Nang makitang si Jiang Chen ay malubhang nasugatan, ang tagumpay ay makikita na. Ngunit sa oras na ito, si Jiang Chen ay talagang nakagawa ng isang tagumpay at na-promote sa Earth Origin Realm. Ito ay sadyang mapangahas. Ito ay napakalaki na ang sitwasyong ito ay direktang nagpabago sa dating pangunawa ng Fourth Young Master sa cultivation. Sa pananaw ng ikaapat na Young Master, ito ay imposible lamang. Ang promosyon ay dapat gawin sa pinakamabuting kalagayan. Kapag ang isang tao ay nasugatan, mahirap makabangon sa pinsala. Saan posible na umaban, kahit na mayroong ito uri ng pag-iisip ay hindi pinapayagan ng katawan. Gayunpaman, ang tila imposibleng bagay na ito ay talagang nangyari sa harap ng ikaapat na Young Master. Si Jiang Chen ay parang demonyo. Ginawa niya ang sa tingin niya ay ganap na imposible, at nagawang sumulong ng direkta kahit na siya ay malubhang nasugatan ng kanyang sariling mga kasanayan sa pagkontrol ng sibat. Putok. Nang siya ay nataranta, isang marahas na enerhiya ang direktang pinakawalan mula sa katawan ni Jiang Chen. Kahit gaano kakomplikado pagbabago ng apat na Young Masters, orihinal nilang binalak na samantalahin ang promosyon ni Jiang Chen upang may seguwa muli ang spear control technique, at marahil ay magagawa niya direktang hilingin kay Jiang Chen na patayin siya. Ngunit sinong mag-aakala na ang promosyon ni Jiang Chen ay magiging napakabilis at napakabangis na hindi niya bibigyan ng anumang pagkakataon o oras ang ikaapat na Young Master. Ikaapat na Young Master, ikaw na ngayon. Si Jiang Chen, na na-promote sa unang antas ng Earth Source Realm, ay nasa gulo ng Dragon Transformation, at ang Heavenly Dragon Sword ay naging isang liwanag at anino, at dumiretso sa ikaapat na Master. Damn it! Paanong ang pang-apat na anak na lalaki ay maglakas loob na maging pabaya sa sandaling ito, at hindi man lang niya naisip. Habang tumatakas, hindi nakalimutan ng Fourth Young Master na kunin ang Messenger Talisman at durugan ito sa mismong lugar. Ito ay isang espesyal na anteng-anteng na mensahero sa loob ng Yu Clan. Kapag ito ay naipit at sumabog, ang mga humabol dito. Ang Fourth Young Master ay isang matalinong tao, kailangan niyang gumawa ng dalawang paghahanda, kung sakaling hindi siya makatakas sa mga hawak ni Jiang Chen, ang mga reinforcement na dala ng Messenger Talisman ay maaaring magligtas ng kanyang buhay. Hindi dahil wala man lang tiwala ang Fourth Young Master na tumakas mula sa mga kamay ni Jiang Chen, sadyang nakakatakot si Jiang Chen sa sandaling ito. At saka, namatay ang kanyang ikalimang kapatid sa kamay ni Jiang Chen sa Chilling Mountain noon. Ang cultivation ng Fourth Young Master ay isang level na mas mataas kaysa sa Fifth Young Master, at si Jiang Chen sa sandaling ito ay isang level. Maaring patayin ni Jiang Chen ang Fifth Young Master, kaya natural na mayroon siyang ang lakas magpakamatay. Higit pa rito, sa sandaling ito, si Jiang Chen ay isa ng out-and-out na master ng Earth Origin Realm. Mula sa Hiyuan Realm hanggang sa Earth Origin Realm, ang pagtaas ng combat power ay napakalaki. Sa madaling salita, malamang na mas madali para kay Jiang Chen sa unang antas ng Earth Origin Realm na magpakamatay kaysa patayin ang Fifth Young Master sa ikasyam na antas ng Hiyuan Realm, o higit pa. Kumatok. Ang Tianlong Sword ay lumilipad sa himpapawid, tulad ng isang sword dragon, walang kapantay sa paniniil at pagpatay na layunin. Ginamit ng ikaapat na Young Master ang kanyang mga pakpak upang makatakas habang ginagamit ang kanyang mga kasanayan sa pagkontrol ng sibat upang labanan. Kasabay nito, ang mga master ng Yu Clan sa iba't ibang direksyon ay nakatanggap ng mga mensahe mula sa espiritual na anteng-anteng ng Fourth Young Master at nagsimulang pumunta dito sa napakabilis. Pang-apat na kapatid. Siguradong nasa panganib siya. Terra na dali. Sa parehong ilang, ang Third Young Master, na naghahanap ng balita tungkol kay Jiang Chen,
ay agad na pinangunahan ang mga tao na sumugod patungo sa Fourth Young Master pagkatapos maramdaman ang impormasyon tungkol sa espiritual na anteng-anteng. Sobrang nag-aalala si Third Young Master. Napakalakas ng Fourth Young Master kaya walang kapantay sa kanya ang mga ordinaryong tao. Sabi ng isang matanda, hindi mo naiintindihan. Ang pang-apat kong kapatid ay likas na mayabang. Maliban kung siya ay nasa panganib, hinding-hindi niya gagamitin ang mahiwagang anteng-anteng para magpadala ng mensahe. Sinabi ng ikatlong batang guro na malinaw sa kanya ang kanyang nakababatang kapatid at ang kanyang ugali, kung kaya niyang harapin ang kalaban, tiyak na siya mismo ang haharap dito at pagkatapos ay pupunta sa angkan upang mag-claim ng kredito. Dahil ang ika-4 na Young Master ay gumamit na ngayon ng mahiwagang anteng-anteng, maaari lamang itong mga hulugan ng isang problema, iyon ay, siya ay nasa panganib. Ang mga master ng Yu Clan ay paparating na patungo sa Fourth Young Master mula sa lahat ng direksyon, at ang malalakas na momentum at airwaves ay nagsimulang tanggayan sa kanya. Sa panig na ito, ang ika-4 na Young Master ay mahigpit ding pinigilan ni Jiang Chen. Ang isa sa kanyang mga braso ay nawala, ang dugo ay bumulwak mula sa sugat, at ang pandigma na baril sa kanyang kamay ay lumipad palayo. Sa sandaling ito, ang ika-4 na Young Master ay tila nasa dulo na ng kanyang lakas at hindi man lang makalaban kahit kaunti. Siya, ang Young Master ng Yu Clan at isang henyo ng Yu Clan, sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, ang kanyang kapalaran ay nasa kamay ng iba, at siya mismo ay walang magawa. Tila kung hindi na muling sumipot. Xiao Chenzie, patayin mo siya mabilis. Malapit na ang mga master ng Feather Clan. Paalala ng malaking dilaw na aso sa kanya. Ano ang kinakatakutan mo? Hindi ako natatakot kahit personal na dumating si Zhao Ling Xiao. Walang makakaligtas sa Fourth Young Master mula sa aking mga kamay. Malamig na sumangot si Jiang Chen. Hindi na niya kailangang umiwas o itago man lang. Sa pagkakataong ito ay pumunta siya sa Yu Clan upang ipakita ang kanyang kapangyarihan sa Yu Clan. Gamit ang hagdan patungo sa langit, gaano man karami ang mga master sa Yu Clan dumating sa Jiang Chen ay hindi matatakot, pumatay ng isang tao at umalis, na maaaring pigilan ang kanyang sarili. Muling tumunog ang matinis na hiyawan, nagtagal si Jiang Chen at pinutol ang kabilang braso ng Fourth Young Master gamit ang matalas na Heavenly Dragon Sword. Bastard, Jiang Chen, kung maglakas loob kang patayin ako, hindi ka makakalabas sa bundok Tianyo. Ang ika-4 na Young Master ay umungal at nawala ng dalawang braso. Siya ngayon ay nasa kawalan ng pag-asa. Ito ay isang malaking dagok sa kanya. Kahit na hindi siya mamatay ngayon, siya ay magiging isang walang kwentang tao at ang hinaharap ay magiging madilim. Munting bundok Tianyo, maaari akong pumunta at umalis kahit kailan ko gusto, kahit na dumating si Zhao Ling Xiao, hindi niya ako mapipigilan. Si Jiang Chen ay labis na mayabang, ang malaking Dragon Claw ay direktang humawak sa ulo ng ika-4 na anak, tulad ng isang agila na kumukuha ng manok, gaano man karahas ang ika-4 na master na nagpupumiglas, ito ay walang silbi, ang Dragon Claw ni Jiang Chen ay parang isang The Cage, na mahigpit na kinokontrol ang ika-4 na Young Master. Tumigil ka, bitawan mo ang pang-4 na Young Master. Sa sandaling ito, isang malakas na sigaw ang biglang umalangaw-ngaw mula sa malayong kalangitan, at ilang malupit na aura ang lumabas, na lumaganap sa buong ilang. Maraming elder ng Yu Clan ang dumating sa napakabilis, dala ang walang kapantay na kapangyarihang mapang-api. Bitawan mo ang kapatid ko. May isa pang malakas na sigaw, at dumating din ang pangatlong Young Master. Halos sabay-sabay na nagsidatingan ang mga tao mula sa iba't ibang direksyon. Saglit, pinalibutan ng tubig ng mga master ng Yu Clan ang buong ilang. Ang ganitong eksena ay hindi naman nangangailangan ng porma sayon, ito ay isang lambat lamang. Kapag nakulong sa gayong porma sayon, kahit lamok ay hindi makakatakas. Dapat sabihin na ang reaksyon ng Feather Clan ay talagang mabilis, mula sa oras na pisilin ng ika-4 na Young Master ang magic anteng-anteng hanggang sa sandaling lumitaw ang lahat ng mga master sa parehong oras, halos walang pagkaantala. Third kuya, iligtas mo ako, tulungan mo ako, ikatlong kapatid. Nang makita ang ikatlong anak na lalaki at ang iba pa na dumarating, ang ika-4 na anak ay nagmamadaling sumigaw na parang nakakita ng isang negel iligtas buhay na dayami. Pang-4 na kapatid, malaki ang pagbabago sa mukha ng pangatlong Young Master.
Nang makita na ang magkabilang braso ng ikaapat na Young Master ay naputol, at ang dugo ay tumalsik ng ligaw, ang galit ng ikatlong Young Master ay bumaril sa langit. Saan ang lugar na ito? Ang lugar na ito ay nasa labas ng Tianyu Mountain, ito ang hinterland ng Yu Clan, at ngayon ay may pumunta sa Tianyu Mountain para magpatay, na may balak na patayin ang sarili niyang nakababatang kapatid, isa lang itong malaking kahihiyan para sa Yu Clan. Si Jiang Chen. May nakakilala kay Jiang Chen, lalo na yaong mula sa lupa. Ang mga matatanda na nasa ikawalong langit ay personal na nakapunta sa Chiling Mountain, at ang ilan ay nakakita ng totoong hitsura ni Jiang Chen ng 2 beses, kaya agad nilang nakilala si Jiang Chen. Ang pagkilala kay Jiang Chen ang mas ikinagulat nila. Lahat sila ay tumingin kay Jiang Chen na parang nakakita ng multo. Imposible, paano si Jiang Chen? Hindi ba nakapasok ang bastard na ito sa lugar ng pagkakatapon? Damn it, there must be something wrong with. Napakaganda talaga ng kapalaran ng lalaking ito. Upang may padala siya sa lugar ng pagkatapon, kitilin pa namin ang buhay ng ikalimang amo. Sa hindi inaasahang pagkakataon, buuulit na lumitaw ang lalaking ito dito, at pumunta pa sa Yu Clan para ipakita ang kanyang kapangyarihan, at patayin mo ako. Sa dinami-dami ng miyembro ng angkan, ngayon maging ang ikaapat na Young Master ay mawawala sa kanyang mga kamay. Ano ba Jiang Chen, ngunit ang taong ito ay hindi nakapasok sa lupain ng pagkatapon, hindi niya pinahalagahan ang kanyang buhay, at tumakbo pa sa bundok Tianyu na mag-isa upang pukawin ang mga kaguluhan. Kung iyon ang kaso, hindi siya dapat payagang umalis ngayon, dapat siyang mamatay dito. Galit na galit ang lahat ng matatanda ng Yu Clan. Nakita silang muli kay Jiang Chen. Gayunpaman, mabilis na nag-react ang matatandang ito at alam nilang ito na ang pinakamagandang oras para patayin si Jiang Chen. Ngayon si Jiang Chen ay nag-iisa, walang suporta ng tao. Kung hindi niya mapatay si Jiang Chen, ang pinakamahalagang kaaway niya, ngayon, mas magiging mahirap na patayin siya sa hinaharap. Ngayong nasa kamay ko na ang ikaapat na Young Master, kikilos ka ba laban sa akin anuman ang buhay o kamatayan ng 4th Young Master? Panipi. Mahinahong sinabi ni Jiang Chen, ang mga kuko ng dragon na nakalagay sa tuktok ng ulo ng ikaapat na Young Master, sa anumang puwersa, may kaluskos na tunog, at ilang mga daloy ng dugo ang lumabas mula sa ulo ng ikaapat na Young Master. Hindi, iligtas mo ako, pangatlong kapatid. Ang ikaapat na Young Master ay halos umihi sa takot, nanginginig ang kanyang buong katawan. Naramdaman niya ang tunay na banta ng kamatayan. Sa kanyang palagay, si Jiang Chen ay isang mamamatay tao na demonyo. Ngayong ganap na siyang kontrolado ni Jiang Chen, ang pagpatay sa kanya ay isang isip lamang. Talagang natakot ang ikaapat na Young Master. Hindi siya nang ahas na tumaya sa katapangan ni Jiang Chen. Kung ito ay ibang tao, maaaring isipin ng ikaapat na Young Master na ang kabilang partido ay hindi maglalakas loob na patayin siya sa ilalim ng gayong pagkubkob, ngunit si Jiang Chen ay ang kumokontrol sa sarili niyang kapalaran ngayon. Jiang Chen, hayaan mo ang aking pang-apat na kapatid. Malakas na sigaw ng ikatlong Young Master. Let him go. I'm so trapped by you now, parang hindi na ako makakawala. Since mamamatay na ako, I have to pull back. Don't say that I let the 4th son go, hahayaan mo akong umalis ng malungkot. Hindi ako naniniwala. Sinabi ni Jiang Chen, ang kanyang mukha ay magaan at kalmado, kahit na siya ay nasa kumpletong kalagayan sa sandaling ito, mahirap pa ring makita ang kaunting kaba sa kanyang mukha, anong gusto mo? Ang ikatlong Young Master ay tumingin kay Jiang Chen, ang kanyang mga mata ay malapit ng mag-alab. Kinuyam niya ang kanyang mga kamao at palihim na nanumpa na sisirain niya si Jiang Chen ngayon upang masiyahan ang puot sa kanyang puso. Maglabas ng 10 milyong 3rd grade sword stones, at pakakawalan ko ang 4th Young Master. Seryosong sabi ni Jiang Chen. Puh! Ang malaking dilaw na aso sa gilid ay hindi napigil ang tumawa, at lihim na nagbigay ng thumbs up kay Jiang Chen. Siya ay talagang isang masamang tao, at hindi niya nakalimutang i-blackmail ang Yu Clan sa oras na ito. Ano? 10 milyong 3rd grade sword stones, bakit hindi mo kunin? Isang elder na nasa ikawalong antas ng Earth Origin Realm ang natisod at halos buhatin ang isa sa kanyang 10 milyong 3rd grade origin stones mula sa himpapawid. Talagang naglakas loob siyang ibuka ang kanyang bibig.
Dapat mong malaman na ang third grade source stones ay kailangan para sa paglilinang ng mga monghe sa Earth Origin Realm. Napakalaking halaga ng 10 milyong third grade origin stones. Siya ay master ng ikawalong antas ng Earth Origin Realm, at siya ay mula rin sa Feather Clan. Bilang isang elder, kasama, ito ay lubos na mainam na makapagpanatili ng 1 milyong third grade na source stones. Ang bastos na ito ay humingi ng 10 milyon. Damn it, hindi pa siya nagkaroon ng ganito karaming origin stones sa buong buhay niya. Ninanakawan lang kita, ano? Kapag hindi mo ibinigay sa akin, papatayin ko ang pang-apat na young master. Si Jiang Chen ay kumilos tulad ng isang patay na baboy at hindi natatakot sa kumukulong tubig. Hindi sapat ang 10 milyon o kahit 1 sentimo. Tila wala ng puwang para sa negosasyon. Nakahinga ng maluwag ang lahat ng mga master ng Yu Clan, isa-isang nagngangalit ang kanilang mga ngipin, gustong kainin si Jiang Chen ng hilaw. Sila ay orihinal na sinumpaang mga kaaway, at ngayong mahina ang kalaban at tayo ay malakas. Maaari nilang direktang patayin si Jiang Chen, ngunit kinailangan nilang tumayo dito para makipag-ayos kay Jiang Chen. Talagang naagrabyado ito. Jiang Chen, huwag kang masyadong lumayo. Wala tayong masyadong origin stones. Sabi ni Third Young Master. Wala kang sapat sa iyong katawan, maaari kang bumalik at kunin ito. Ang angka ng Yu ay mayaman at makapangyarihan, at hindi sila makakapaglabas ng 10 milyong third grade na pinagmulang bato. Maghihintay lang ako, heto, pero gusto kong ipaalala sa iyo, mainam na kunin kaagad ang mga batong pinanggalingan. Kapag nahuli ako, mauubos ang dugo ni Fourth Young Master. Sabi ni Jiang Chen, mukhang hindi niya ito pakakawalan hanggat hindi niya nakukuha ang 10 milyong third grade origin stones. Jiang Chen, sa tingin mo ba magkakaroon ka pa ng pangalan pagkatapos makuha ang origin stone? Sabi ni Third Young Master. Hindi na yan ang concern mo, ihatid mo na lang. Ngumuso si Jiang Chen at walang pakialam. Damn it, agrabyado talaga, minamanipula tayo ng lalaking to. Kung ang ikaapat na Young Master ay wala sa kanyang mga kamay at ako ay direktang pumatay sa kanya, hindi sana ako nakatayo dito at nakikinig sa kanyang mga tuntunin. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Ipaalam sa pinuno ng angkan na pumunta, dalhin ang origin stone, at iligtas muna ang ikaapat na Young Master. Kuwit. Halos mabaliw na ang mga masters ng Feather Clan. Kailanman ay hindi sila na-depress at naagrabyado. Huwag mong alalahanin ang aking ama. Kung ang maliit na bagay na ito ay nag-aalala sa kanya, anong silbi natin? Ang ikatlong Young Master ay nagwagayway ng kanyang kamay. Tulad ng ikaapat na Young Master, siya ay puno ng pagmamalaki sa kanyang mga buto. Ngayon, isang malaking kaganapan ang nangyari sa Yushan, at si Jiang Chen ay dumating upang pumatay ng mag-isa, at ngayon ay nagbabanta siya sa buhay ng ikaapat na Young Master. Ang ikatlong Young Master ay nagdala ng napakaraming ekspertong containment, kung hindi ito magagawa, at ang pinuno ng angkan ay naalarma, siya, ang ikatlong Young Master, ay hindi dapat maging tanga. Kung gayon, ano ang dapat naming gawin? Pangatlong Young Master, nakikinig kami sa iyo. Sabi ng isang Master mula sa ikawalong antas ng Earth Origin Realm. Alisin muna ang lahat ng pinagmulang bato sa iyong katawan, at tingnan kung ilan ang mayroon. Sabi ni Third Young Master. Ito, ang lahat ay nagsimulang makaramdam ng kahihiyan. Ang paglilinang ng angka ng Yu ay kapareho ng sa lahi ng tao. Ang mga pinagmulang bato ay kailangan sa proseso ng paglilinang. Sila mismo ay walang gaanong kayamanan, kaya natural na ayaw nilang kunin ito. Huwag kang mag-alala, hindi maaalis ni Jiang Chen ang mga pinagmulang batong ito. Maya-maya, magiging iyo pa rin ang mga ito. Kahit na wala na ang mga ito sa huli, ang mga pinagmulang bato ay ibibigay sa iyo mula sa loob ng angkan. Doon. Huwag mag-aksaya ng oras, ilabas. Sabi ni Third Young Master. Okay, I have a million here, all of my net worth. May milyon din ako dito. Mayroon akong kalahating milyon. Isang grupo ng mga master ng Yu Clan sa Earth Origin Realm, kahit na ayaw nilang gawin iyon, walang pagpipilian kundi gugulin ang lahat ng kanilang kayamanan sa oras na ito. Ang pangatlong Young Master ang may pinakamayamang net worth, aabot sa 4 na milyon. Kahit na, ang pinagsamang net worth ng lahat ay 9 na milyon lang. Jiang Chen,
9 milyon lang ang mayroon tayo dito, kaya huwag mong ipilit ang sarili mo. Sabi ng pangatlong anak. Hindi, lahat ng 10 milyon ay 10 milyon, kahit na mawalan ka ng anak. Tumanggi si Jiang Chen na sumuko o sumuko. Fuck, hindi ko na matiis, papatayin ko na siya. Ang ilang mga tao ay galit na galit, ito ay masyadong agresibo, humihingi ng 10 milyon, at ngayon ay nagbibigay sila ng 9 milyon, na hindi sapat. Okay, mayroon akong isang patak ng itim at dilaw na laway dito, na nagkakahalaga ng higit sa 1 milyong third-grade origin stones, at sabay-sabay kitang ibibigay. Nagnganga ang mga ngipin ng pangatlong anak. Ikan-away niya ang kanyang kamay at naglabas ng isang bote ng jade. Ang bote ng jade ay transparent. Sa bote, makikita ang isang patak ng maputlang dilaw na laway sa loob. Ang bagay na ito ay isang magandang bagay. Ang laway ng Xuanhuang, isang espiritual na bagay ng langit at lupa, ay hindi masama, at hindi mo ito babaguhin para sa 2 milyong third grade na mga pinagmulang bato. Kumita ka ng maraming pera, at hindi ito walang kabuluhan. Pagkatapos kainin itong Xuanhuang laway, ang iyong paglilinang dahil, walang problema sa direktang pagpasok sa ikalawang antas ng Earth Origin Realm. Ang third young master na ito ay talagang mayaman, at mayroon pa siyang mga kayamanan tulad ni Zuan Huangshuo. Nagliwanag ang mga mata ng malaking dilaw na aso. Isang ngiti din ang lumitaw. Noong una ay gusto niyang gamitin ang fourth young master para linlangan ang Yu clan, ngunit hindi niya inaasahan na magkakaroon ng hindi inaasahang pakinabang. Laway ni Xuanhuang. Ang isang grupo ng mga eksperto mula sa Feather Clan ay hindi napigil ang malunok ang kanilang laway nang tumingin sila sa bote ng jade. Inilabas pa ng third young master ang Xuanhuang saliva, na nagpakita ng malalim na pagkakapatiran sa pagitan nila at ng fourth young master. Okay, dito na tayo. Sumenya si Jiang Chen. Ang pangatlong anak na lalaki ay hindi rin malabo, gamit ang isang kaway ng kanyang braso, ibinato niya kay Jiang Chen ang singsing na Chenko na naglalaman ng 9 milyong third grade na mga batong pinanggalingan at ang bote ng jade na naglalaman ng isang patak ng itim at dilaw na laway. Ang pangatlong anak na lalaki ay hindi nag-alala o nabalisa, dahil alam niya na kahit na nakuha ni Jiang Chen ang mga bagay na ito, hindi niya gugustuhing alisin ang mga ito ng ligtas. Hindi lang ang third young master, kundi ang lahat ng Yu clan masters ay may parehong ideya sa sandaling ito. Gusto nilang makita kung bakit kayang makipaglaban sa kanila ni Jiang Chen. Sa kasong ito, saan makakatakas si Jiang Chen kahit na mayroon siyang 3 ulo at 6 mga braso? Hayaan ang mga tao. Sinigawan ng ikatlong young master si Jiang Chen. Okay, good mood ako ngayon, kaya ibibigay ko sa iyo. Hinawakan ni Jiang Chen ang ulo ng fourth young master at direktang ibinato ito sa third young master. Noong una ay gusto niyang patayin ang fourth young master, ngunit ngayong masaya na talaga siya. Ang ikaapat na young master, na pinutol ang 2 braso, ay isa ng walang kwentang tao, walang saysay kung papatayin siya o hindi, kaya kailangan niyang maging mas mapagbigay. Masasabing malaki ang natamo ni Jiang Chen sa pagbisitang ito sa bundok Tianyu, at ang mga benepisyong natanggap niya ay lumampas sa kanyang imahinasyon. Pang-apat kuya, kamusta? Sinuportahan ng ikatlong young master ang ikaapat na young master, at mabilis na inihatid ang isang tableta sa bibig ng ikaapat na young master. Kuya, patayin mo siya, patayin si Jiang Chen ng mabilis, at ipaghiganti mo ako. Ang pang-apat na young master ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin, ang kanyang mga mata ay sobrang pula na ang kanilang mga eyeballs ay malapit nang lumabas, at siya ay sumigaw ng masakit sa puso. Patayin si Jiang Chen. Saan ipinaalala sa kanya ng fourth young master na may lumitaw na battle spear sa kamay ng third young master, at siya ang nanguna sa pagpatay kay Jiang Chen. Kasabay nito, ang iba pang mga master ng Yu clan ay sabay ding sumalakay, at lahat ng kanilang malalakas na atake ay nakadirekta kay Jiang Chen. Ang nakatutuwang pambobomba at marahas na enerhiya ay dumaan sa buong kagubatan. Ang lokasyon ni Jiang Chen ay naging isang whirlpool ng enerhiya. Ang gayong marahas na pag-atake ay hindi masasabing isang Earth Origin Realm First Level Sky, kahit isang Earth Source Realm First Level Sky. Ang mga masters ng ikapitong langit ng Origin Realm ay bombarded din ng pira-piraso. Umakyat sa hagdan sa langit. Nagamit na ni Jiang Chen ang hagdan para umakyat sa langit, at agad na tumakas kasama ang malaking dilaw na aso,
na wala nang walang bakas, na ginawang tumama sa bakanteng espasyo ang lahat ng pag-atake ng Yuklan. Dahil sa hagdan patungo sa langit kaya nang ahas si Jiang Chen na maging walang prinsipyo. Kung hindi, hindi magiging hanggal si Jiang Chen na pumunta sa bundok Qianyu upang pumatay, dahil wala itong pinagkaiba sa paghahanap ng kamatayan. Huwag na nating pag-usapan ang anumang bagay, pag-usapan na lang natin ang tungkol sa pag-atake ngayon. Kung hindi siya umakyat sa hagdan patungo sa langit, gaano man kagaling si Jiang Chen, hindi siya makakatakas at direktang magdusa mula sa ito. Putok. Ang marahas na pag-atake ay nagngangalit, na nakagambala sa daloy ng hangin sa buong kagubatan. Usok at alikabok ang umusok sa lahat ng dako. Pagkaraan ng ilang sandali, ang makapal na usok ay nawala, at ang ikatlong Young Master ay kinuha ang lahat ng mga master ng Yuklan upang tumingin sa paligid, ngunit natagpuan na ang kawalan ay walang laman, at walang anino ni Jiang Chen. Nasaan ang mga tao? Galit na galit ang ikatlong anak. Hindi ka masasabog, tama. Sabi ng isang tao. Imposible. May lakas si Jiang Chen para talunin ang fourth Young Master. Magkasama man tayong lumaban, imposibleng matalo siya ng todo. Ngayon ay wala na kahit isang bakas o hininga. Tila nakatakas na naman ang bastard na ito. Panipi. Imposible, paano siya nakatakas? Lahat tayo nandito, nakaharang sa buong kagubatan, paano siya makakatakas? Hoy, mukhang minamaliit nating lahat ang lalaking ito. Siguradong may escape card ang lalaking ito sa kanyang mga kamay. Bigla kong naalala na sa Chilling Mountain, ang Patriarch mismo ang gumawa, at siya ay naiwasan. Panipi. Sabi ng isang tao. Saglit, inisip ng lahat na si Zhao Lingxiao ang personal na binaril. Habulin mo siya, hindi ako naniniwala kung hanggang saan siya makakatakas. Halos umungol ang pangatlong anak, sumambulat ang mga ugat sa leeg, siya ang pinakaagrabyado ngayon, not to mention other things, 9 million third-grade origin stones, at ang misteryosong dilaw na laway na tinuturing niyang kayamanan, wala na. Kung hindi siya makakabalik, ang ikatlong Young Master ay kailangang ma-depress kaagad pagkatapos niyang bumalik. Isang grupo ng mga tao ang nagkalat sa lahat ng direksyon at muling hinabol siya, ngunit alam ng lahat sa kanilang mga puso nagpipigil ng hininga sa kanilang mga puso. Nakakahiya sa bahay ni Lola. Sa napakaraming master ng Yuklan na nakikitungo kay Jiang Chen, hindi lang niya ito pinatay, ngunit ginawa rin niya itong tanga. Ngunit sa sandaling ito, si Jiang Chen, gamit ang hagdan para umakyat sa langit, ay tumakas na sa malayo, libu-libong milya ang layo, lampas sa control range ng Qianyu Mountain. Hahaha. Nagkatinginan sina Jiang Chen at Big Yellow Dog, at pagkatapos ay hindi napigil ang humagalpak ng tawa. Sobrang saya, sobrang saya. Siguradong nabaliw ang grupo ng Yuklan, lalo na ang ikatlong anak, na nawala ng napakaraming source stones, maging ang itim at dilaw na laway. Ang malaking dilaw na aso ay ipinagmamalaki, ang isang tao at isang aso ay tila bumalik sa eksena ng paggawa ng kasamaan kasama ang Immortal Realm sa Shengyuan Continent. Iyon ay isang kasiyahan. Ang laway ng Xuanhuang ay isang magandang bagay. Kung pinipino ko ito, ang aking cultivation base ay maaaring direktang umakyat sa ikalawang antas ng lupain na pinagmumulan ng lupa. Gayunpaman, kung pipinoin ko ito ng mag-isa, ito ay masyadong masayang. Magagamit ko ang Xuanhuang saliva upang magpino dalawang Xuanhuang pills. Halika, ang isang Xuanhuang pill ay makakamit ang epekto ng isang patak ng Xuanhuang saliva, at isang patak ng Xuanhuang saliva. Ang pag-drop ng Xuanhuang saliva, na sinamahan ng mga panggamot na materyales sa aking katawan, ay maaaring pinuhin ang dalawang Xuanhuang pills, isa para sa bawat isa sa iyo at sa akin, na maaaring ituring bilang pag-maximize sa bisa ng Xuanhuang saliva. Panipi. Sinabi ni Jiang Chen, hindi niya pababayaan ang anumang pagkakataon upang mapabuti ang kanyang paglilinang ngayon, sa malawak na walang hanggang mundo, walang mas mahalaga kaysa sa lakas. Hindi lang siya, pati na rin ang malaking dilaw na aso. Bagamat mayroon silang likas na bentahe sa mga ordinaryong tao, ang kanilang paglilinang ay palaging ang kawalan nila. Dapat nilang patuloy na pagbutihin ang kanilang paglilinang upang unti-unting makatagpo sa walang hanggang mundo. Maganda. Pinuri ng malaking dilaw na aso si Jiang Chen, pinupuri si Jiang Chen para sa kanyang katwiran at hindi nakakalimutan ang kanyang kapatid sa oras na ito. Ngayong lampas sa saklaw ng bundok Qianyu,
humanap muna tayo ng lugar para pinuhin muna ang Xuanhuangpil. Panipi. Sinabi ni Jiang Chen, isang tao at isang aso ang random na nakahanap ng isang liblib na lambak at diretsyong bumaba. Para sa tatlong Young Masters at sa mga Feather Clan Masters, hindi iyon ang inaalala ni Jiang Chen. Ang mga lalaking ito ay pinagsama niya, at ang kanyang baga ay malamang na sasabog sa sandaling ito. At iniisip ang galit na ekspresyon ng ikatlong Young Master, hindi napigilan ni Jiang Chen at ng Big Yellow Dog na tumawa muli ng buong puso. Sa labas ng bundok Tianyo, ang pangatlong anak na lalaki at ang iba pa ay naghanap ng mahabang panahon, at hinanap ang halos libu-libong milya ng bundok Tianyo, ngunit walang nakitang bakas ng Jiang Chen, kahit isang bakas ng hininga ni Jiang Chen, at sa wakas ay kinailangan na bumalik ng wala, ng hihinayang. Damo. Sinigawan siya ng pangatlong Young Master, sinuntok siya ng 2 beses sa dibdib, at hindi nagsalita ang mga tao sa paligid niya, at hindi niya alam kung bakit siya sinaktan ng pangatlong Young Master. Siguradong 9 milyon, 3rd grade origin stones at Xuanhuang Laway, akala ko, Xuanhuang Laway yon, nawala ng ganito, magdudugo ang puso ko. Ang iba ay labis ding nanlumo. Ang ikatlong Young Master ay natural na nawala ng laway ni Xuanhuang, at nawala din sa kanila ang lahat ng pinagmulan na bato ng kanilang kapalaran. Ang ikatlong batang guro ay mahusay na nagsabi noon, na nagsasabing ang kanilang pinagmulan na mga bato ay ibibigay sa kanila. Ngunit tinitingnan ang kasalukuyang kalagayan ng ikatlong anak, na maglalakas loob na humingi ng pinagmulang bato. Huwag mo nang isipin ang origin stone. Kapag nangyari ang ganito, mawawalan ka lang ng pagiging pipi. Ngunit ang hinaing ay ang hinaing. Ang pangyayari ngayon ay nagpakita rin ng malinaw sa mga tao ng angka ng Yu ang tunay na banta ni Jiang Chen. Ang lahi ng tao na ito ay talagang masyadong perwisyo. Sa ganitong mga kalagayan, maaari silang makatakas, at maaari silang pumunta at umalis ng malaya. Ang ganitong uri ng tao ay talagang nakakatakot. Susunod, si Jiang Chen ay dapat na maalis sa lahat ng bagay. Si Jiang Chen ay naging isang bangungot para sa angkan ng Yu. Ngayon si Jiang Chen ay naglakas loob na pumunta sa Tianyu Mountain para pumatay ng mga tao ng mag-isa. Kung si Jiang Chen ay lumaki pa ng kaunti, okay lang. Hindi ba kailangan niyang pumunta sa Tianyu Hall? Si Jiang Chen ay tiyak na may hawak na isang uri ng trump card. Siguro ito ay isang kayamanan na maaaring maglakbay sa kalawakan. Kung hindi, imposibleng mawala ng ganito. Sabi ng isang elder mula sa Feather Clan. Kung ito ang kaso, talagang hindi madaling gawain para sa ating Yu Clan na patayin ang taong ito. Noong nakaraan, kahit ang Patriarch mismo ay hindi siya kayang patayin. Oo nga, bihira lang talaga ang mga kayamanan na maaaring maglakbay sa kalawakan. At saka, kung wala kang anumang pag-unawa sa kapangyarihan ng kalawakan, kahit na may ganoong kayamanan, maaaring mahirap gamitin ito. Hindi mo ba nakakalimutan? Itong Jiang Chen ay malamang na reincarnation ng isang dakilang kapangyarihan. Kung siya talaga ang reinkarnasyon ng isang dakilang kapangyarihan, hindi imposible na magagamit niya ang magic weapon para maglakbay sa kalawakan. Banta, ito ang pinakamalaking banta sa ating angkan ng Yu, isang nakamamatay na banta. Sa aking palagay, dapat tayong magmadaling bumalik at iulat ang bagay na ito sa Patriarch. Kailangan nating gumawa napaka-sopistikadong plano para patayin si Jiang Chen. Kuwit. Ang lahat ay nakaramdam ng matinding banta at pagkabalisa, ang malaking angkan ng balahibo, ang timer ng rehiyon ng Chidong, ay hindi inakala na balang araw ay makaramdam sila ng banta ng isang tao. Ang nakamamatay na banta na ito ay hindi nagmula sa buong sangkatauhan, ngunit mula sa isang binata sa sangkatauhan. Pumalik tayo at iulat kay ama na si Jiang Chen ay hindi pumasok sa lugar ng pagkatapon. Ang ikatlong anak na lalaki ay nagsabi na siya ay lubos na nagalit at ayaw sa kanyang puso, ngunit siya ay walang magawa sa sandaling ito. Si Jiang Chen ay hindi matagpuan, at nawala ng walang bakas, na parang hindi pa siya nagpakita noon. Kahit man lang sa kakayahan ng third young master, hindi na matagpuan si Jiang Chen. Sa loob ng Tianyu Great Hall. Pinasag ni Zhao Lingxiao ang isang mesa gamit ang isang sampal, at ang kanyang buong mukha ay halos mabaliw. Ang iba pang mga senior na pinuno ng Tianyuan Realm ay nagulat din. Dati, nag-uusap sila at nagtatawanan, pinag-uusapan ang mga plano sa hinaharap ng Yu Clan,
ngunit ngayon narinig nila ang balita tungkol kay Jiang Chen, ang ngiti sa kanyang mukha ay agad na tumigas. Si Jiang Chen talaga. Ang bastos na ito ay hindi nakapasok sa exile land. Nagdala lang siya ng aso sa bundok Tianyo para manggulo at pumatay ng marami sa mga miyembro ng aming angkan. Maging ang pang-apat na kapatid ay malubhang nasugatan niya at lumingon, sa isang walang kwentang tao. Ang ikatlong young master ay nagsabi sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin. Ang kanyang mga salita ay nagpamula sa kanya ng bahagya at nakaramdam ng kaunting kahihiyan, ngunit ang katotohanan ay ang katotohanan. Wala siyang kakayahang lipulin si Jiang Chen. Imposible. Pinuksan ko ang nether platform gamit ang sarili kong mga kamay. Tiyak na binuksan nito ang daanan patungo sa exile land. Malinaw na nakapasok si Jiang Chen sa exile land. Ang Great Elder ng Yu Clan ay nagsabi, ito ay isa pang master ng ikalawang antas ng Tianyuan Realm bukod kay Zhao Lingxia mula sa Yu Clan. Pinaghihinalaan namin na si Jiang Chen ay may magic weapon na maaaring maglakbay sa kalawakan, para maiwasan niya ang aming pagkubkob. Alam mo, nang personal siyang inatake ng clan leader, nakatakas siya. Sabi ng isang matanda. So, makakaasa si Jiang Chen sa magic weapon na iyon para direktang makatakas sa lugar ng pagkakatapon. Kung ito talaga ang kaso, ito ay kakilakilabot. Sa gayong mahiwagang sandata, magiging mahirap para sa atin na patayin si Jiang Chen. Ang anak na ito ay malamang na maging reincarnation ng tunay na kapangyarihan. Masyadong mabilis ang kanyang growth rate. Para siyang rocket. Palagi siyang na-promote. Kung patuloy nating hahayaan siyang lumaki, kapag lumaki na siya, hindi na tayo kakailanganin ni Yuzo, para lumaki. Kung magsisimula tayo ng digmaan sa sangkatauhan, kahit si Jiang Chen ay hindi ito kayang harapin. Kailangan nating makabuo ng isang tunay na diskarte. Dapat talaga nating bitagin si Jiang Chen at huwag hayaan siyang gumamit ng magic weapon. Kung ganoon, hindi lamang ang buhay ni Jiang Chen ang maaaring patayin, ngunit maaari rin siyang makakuha ng Supreme Magic Weapon. Mas madaling sabihin kaysa gawin. Kuwit. Alam ng mga matataas na opisyal ng Yu Clan ang kabigatan ng sitwasyon. Si Jiang Chen ang naging pinakamalaking banta, at dapat siyang maalis. Hayaang lumaki siya para sa isang araw pa, at ang Yu Clan ay higit na nanganganib. Mula ngayon, ang lahat ng mga master ng Tianyuan Realm ay magtutulungan upang baguhin ang Netherworld platform. Mukhang kung gusto nating alisin si Jiang Chen, ang Netherworld platform lang ang makakapigil sa magic weapon sa kamay ni Jiang Chen. Sinabi ni Zhao Lingxiao na sa oras na ito, bilang patriarch, dapat siyang gumawa tunay na desisyon. Ang iba pang mga master ng Tianyuan Realm ay may mga solemn na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Ang halaga ng pagbabago sa Netherworld platform ay hindi maliit, ngunit ang Yu Clan ay kailangan ng gawin ang napakaraming bagay. Oo, sila ay na-corner at dapat lumaban. Ngayon, kung magsisimula tayo ng digmaan sa sangkatauhan, hindi ito mapapakinabangan ng angkan ng Yu. Kamakailan lamang, mataas ang moral ng sangkatauhan, at ang pakikipaglaban sa panahong ito ay hindi makakakuha ng kahit kaunting bentahe. Ang tanging magagawa na lang ngayon ay patayin si Jiang Chen. Dapat patayin si Jiang Chen. Sa pamamagitan lamang ng pagpatay sa nakamamatay na banta na ito may pagpapatuloy ng Yu Clan ang pakikipaglaban sa sangkatauhan sa lupain ng Red East Territory. Sa kabilang panig, sa liblib na lambak, nainom na nina Jiang Chen at Big Yellow Dog ang bagong Pinongshuanhuang Kill, at nang walang anumang aksidente, sabay na sumulong ang isang tao at isang aso. Matagumpay na naabot ng antas ng cultivation ni Jiang Chen ang ikalawang antas ng Earth Origin Realm, habang ang cultivation level ng Big Yellow Dog ay direktang umabot sa peak ng ikatlong antas ng Earth Origin Realm. Kahit na isang hakbang pa ang layo mula sa ikaapat na antas ng ang Earth Origin Realm. Little Chen, anong gagawin natin ngayon? Gusto mo bang pumunta ulit sa bundok Tianyo? Ang malaking dilaw na aso ay labis na nasa sabik. Halatang hindi talaga siya nasisiyahan sa nakaraang labanan. Hindi, dapat ay mahigpit na binabantayan ngayon ang bundok Tianyo. Wala tayong makukuhang anumang benepisyo kung pupunta tayo roon. Pumunta tayo sa lugar ng pagpapatapon. Sabi ni Jiang Chen. Ang lugar ng pagpapatapon ay kahanga-hanga. Gusto ko ito Lord Dog. Nagningning ang mga mata ng malaking dilaw na aso. Ang lupaing ito ng pagkatapon ay isang tunay na walang prinsipyong lugar.
Hindi ba't mas nakakapresko kung may pagkakataong makapasok dito? Sa hagdan patungo sa langit, ang lugar ng pagpapatapon ay ang aking likurang hardin. Maaari akong umalis at umalis kung kailan ko gusto. May ngiti sa gilid ng bibig ni Jiang. Si Zhao Ba, ang Panginoon ng 1E City, ay malamang na hinahanap siya sa buong mundo, ngunit si Jiang Chen ay hindi natatakot. Magandang bagay talaga ang hagdan tungo sa langit. Napag-aralan mo na ba ito? Dapat higit sa isang seksyon nito. Sinabi ng malaking dilaw na aso na ang pagkuha ng hagdan para umakyat sa langit sa lugar kung saan naputol ang daloy ng paglipad ay isang magandang gamit. Kung titingnan ito ngayon, ito ang naging pinakamalaking tulong ni Jiang Chen sa walang hanggang mundo. Dapat mayroong higit sa isang seksyon. Kung tama ang hula ko, ito ay dapat na isang walang katulad na kayamanan sa walang hanggang mundo. Sayang at naantala ito sa hindi malamang dahilan. Ang hagdan sa aking kamay ay isang maliit na bahagi lamang nito, dahil sa tuwing ako sa isang paggamit, ang distansya ng bagay na ito ay maaaring may teleport ay lubhang limitado, na nagpapakita na ang tunay na kapangyarihan nito ay nabawasan ng malaki. Napakabuti kung ang lahat ng mga hagdan ay makolekta. Sinabi ni Jiang Chen, labis na inaabangan ni Jiang Chen ang pagkabigo ng tuktok na umakyat sa hagdan. Sa kanyang mga mata, tiyak na nakikita niya na ang pag-akyat na ito ay dapat ang pinakamataas na pag-iral sa walang hanggang mundo. Ito ay walang pag-aalinlangan.